Ang pagpapatuloy. Sa napakaganda at napakalinas na pasilyong ito ay maririnig ang isang tao na masayang-masaya na makausap ang isang individual. Masayang-masaya ang ating bida dito dahil sa napakaswerte daw niya dahil nagkaroon siya ng napaka-astig na kompanyon. At talaga naman daw na natutuwa siya na makita ito. Ang kausap pala ng ating bida ay ang regressor na si Jung Yokyu na punakikinggan lamang ang mga sinasabing ating bida. Sa sobrang ang kulit ng ating bida ay talagang makikita na naiirita na ito base sa mga mata nito na nandidilim na. Ilang sandali pa ay nagsalita na ito at sinabi sa ating bida na magaling nga daw at nagawa ng ating bida na mabuhay ng ganoon katagal. Sa pagsisalitang iyon ng lalaki ay napatingin ang lahat dito na animoy artista na nabibili ang bawat letrang sasabihin. Makikita naman natin itong si Jie na parang nagseselos sa ating bida, ang ating bida naman ay tinuwanan lamang ang sinabi ng regressor. Sa isip ng ating bida ay si Jung Yok nga daw ay hindi pinatunayan na kompanyon siya nito. Ngunit ang ginawa na lamang niya ay simpleng tinutukan si Pildugang ng kanyang espada para ito ay mapatahimik at palayain sila nito. At dahil nga daw ayaw ni Pildugang na damanak ang dugo sa kanyang lugar ay sumang-ayon na lamang siya sa kung anong sinasabi ng regressor sa kanya. Sinabi pa nga dito ng ating bida habang nakangiti na kung gusto ba daw nito siya na mamatay. Sinagot naman iyon ng regressor na wala nga daw siyang masyadong pakialam doon habang papunta sa kinaroroonan ni Pildugang. Sa asar ng ating bida dito sa ginawa sa kanya na pagpakain sa Sea Serpent ay sa isip ng ating bida ay gigil na gigil ito, na nasabi pa na gustong-gusto nga daw niya na sakalin sa pangaitong lalaki sa mga oras na iyon, ngunit wala peren nga daw siyang palag dito dahil sa tingin niya ay ang stats nito ay talagang hindi din biro sa mga oras na iyon. Ang pagtitig na iyon ni Kim Duk-ja ay napansin ni Ji-ye at asar na sinabi sa ating bida kung ano daw ang tinitingin-tingin nito sa kanyang master. Sa kagustuhan ng ating bida na malaman ang stats ng regressor ay ginamit niya ang kanyang skill na character profile. Sa pag-activate nga ng skill na iyon ng ating bida ay nag-anunsyo na naman ang system na papaikliin na lamang daw ito dahil sa sobrang daming info ng kanyang target. Ngunit hindi yun pinayagan ng ating bida at nagpatuloy sa pag-utos sa system na ipakita ang full version ng character profile ng regressor. Sabi sa isip ng ating bida ay ginagawa niya daw iyon dahil hindi nga daw niya iyon nakita sa nobelang kanyang nabasa. Ilang sandali pa ay lumabas na ang notification sa pagpapakita ng full version ng character profile ng regressor. Ang pangalan nito ay Jung Yokyu na may edad na 28. Ang Suborton Constellation naman nito ay isang sekreto. Sa attribute nito ay ito ang The Regressor na nasa ikatlong round, isa itong mythical at pro gamer na isang rare o bihira. Sa personal skill naman nito ay meron itong The Eye of the Sage, Close Combat at Weapons Proficiency na parehong nasa ika-8 antas, Mental Barrier, Crowd Control at Reasoning na parehong nasa ika-5 antas, Lie Detection ika-4 na antas at Cooking ika-10 antas. May stigma itong regression na may ika-3 antas. Ang overall stats naman nito ay sa Stamina at Strength parehong level 24, Agility level 25 at Mana level 23. Ang general evolution nga daw nito ay talagang mahaba kaya hindi ito kayang maipakita. Nang makita iyon nga ating bida ay nasabi na lamang niya sa kanyang sarili na alam na nga daw niya ngayon kung gaano ka-extraordinary ang protagonist ng nobela na 10 taon niyang binasa. Nasabi pa nga dito ng ating bida sa kanyang isip habang nakatitig sa regressor na sa tingin daw niya ay mas malakas ito ngayon kumpara sa nasa nobela na parehong nasa ikatlong round din. Sa pagtingin ng ating bida dito ng seryoso ay napansin iyon ni Jung Yok at nagtanong sa ating bida kung may sasabihin ba daw ito sa kanya. Sa lalim ng iniisip ng ating bida ay hindi niya narinig ang nagtatanong sa kanya na nasabi pa sa sarili na ibig sabihin daw noon ay mas nagsisikap itong magpalakas, hanggang sa point na pinipilit nitong kayanin ang mga hindi pa naman dapat niyang ginagawa sa oras na iyon. Natanong pa ng ating bida sa kanyang sarili kung ano daw kaya ang bumabagabag dito gayong nasa ikatlong round pa lamang daw ito. Nang hindi nga agad nakasagot ang ating bida ay inis na nagtanong ulit si Jung Yokyu sa ating bida na tinatanong daw siya nito kung may gusto daw itong sabihin sa kanya, dahil sa titig nito sa kanya na parang malalim ang iniisip. Sa pangyayaring iyon ay galit ding sinabi ng ating bida na wala dahil humahanga nga lang daw siya sa matigas at pangit na mukha ng lalaki.
Sa nasabing iyon ng ating bida ay muntik nang lumayas ang kaluluwa ni Jie dahil alam niya na sa mga ganoong salitaan ng ating bida ay sapat na rason para pumatay ang kanyang master. Sa nasabi pang iyon ng ating bida ay talagang napapaisip dito si Jung Yokyu, na nasabi pang katulad parent nga daw ito ng dati sa pagkakaalaala niya na talagang determinado parent sa mga bawat sinasabi kahit siya pa ang kaharap. Sa isip naman ng ating bida sa nabasang iyon na sinasabi sa isip ng lalaki ay tila wala itong pakialam na nasabi ding determine may as habang patuloy na sinasalubong ang titig ng regressor. Kaya naman talagang naasar na itong si Jung Yokyu na nanlaki na ang mga mata dahil parang minamaliit siya ng ating bida, na nasabi pang naaasar na daw talaga siya dito at tinanong ang sarili kung patayin na daw kaya niya si Kim Duk-ja. Agad naman iyon napansin ng ating bida na patuloy sa pakikipagtitigan dito at sa pagkabasang iyon ay agad din niyang sinabi na nagbibiro lamang daw siya. Kasunod noon ang pag-anunsyo ng system na sinasabing ang constellation daw na si Prisoner of the Golden Headband ay na-disappoint sa ating bida. Ilang sandali pa ang lumipas ay makikitang unti-unti nang nagkakamalay ang babaeng si Huiwon na agad namang napansin ng tumutingin dito na sina San Gaoyon Song at Hilyong. Sa kaganapang iyon ay makikitang bumaling ng tingin si Jung Yokyu sa mga kasama ng ating bida at sa ating bida na nakahanap nga daw ito ng mga bagong mapagkakatiwalaang kasamahan. Nagtaka naman doon ang ating bida dahil hindi niya akalain na papansinin iyon ng lalaki. Ilang sandali pa sa tingin ni Jung Yokyu sa mga grupo ng ating bida ay lumabas ang system na nagsasabing ang regressor nga daw na si Jung Yokyu ay na-disappoint ng kaunti sa kanya. Sa anunsyong iyon ay napaisip si Kim Duk-ja at napatingin sa lalaki habang iniisip kung ano iyon sinasabi ng lalaki at bakit. Kasunod noon ang pag-activate ni Jung Yokyu sa kanyang skill na The Eye of the Sage na may antas na 8 na may kakayahan ding makita ang stats ng isang individual. Sa oras na iyon ay binabasa naman ng ating bida ang iniisip ng lalaki na nasasabing iniwan niya nga lang daw si Yeon Song sa ating bida tapos naging ganoon na iyon kaina na talagang nakaka-disappoint. Dito naman ay pinakita itong si Yeon Song Lee na nakasama ng regressor sa mga nauna niyang round na nagkukwento kay Huiwon. Sa pagkabasa nga na iyon ng ating bida sa iniisip ng lalaki ay napalingon din ito kay Yeon Song, at nasabi sa sarili na ang lalaking iyon nga daw ay mas malakas pa sa kasalukuyan kung ito nga daw ay nakasama ni Jung Yokyu, ngunit wala nga daw siyang magagawa doon dahil isa lamang siyang ordinaryong reader na sapat ang swerte na malaman ang hinaharap. Dito nga ay patuloy ang gamit ni Jung Yokyu sa kanyang skill na The Eye of the Sage at makikitang nanlaki ang mga mata nito sa hindi maipaliwanag na nakikita. Gulat na gulat ito sa isang bagay na nasabing ano daw yun at kung bakit siya nagkaroon ng ganoon. Yun nga ay napansin din agad ng ating bida na nanlaki na din ang mga mata dahil binabasa nga nito ang iniisip ni Jung Yokyu gamit naman ang ikalawang antas nito ng Omniscient Reader's Viewpoint, na hindi pa niya kinakancel simula nang dumating ito doon. Kaya naman dali-dali ang ating bida sa paglingon sa kanyang mga kasamahan para tukuyin kung kanino nakatingin ang regressor na nagsanhi sa pagkabalisa at gulat nito. Sa isip ng ating bida na mahirap nga daw iyon dahil lahat sila ay nakatayo. Sa puntong iyon ay naisip na lamang niya na baka kay Huiwon ito nakatingin. Sa punto ding iyon ay gustong-gusto talagang malaman ng ating bida kung sino ang tinitingnan ng lalaki na nagpagulat dito, na umabot pa sa punto na gusto na niyang tanungin ang lalaki tungkol doon, ngunit alam ng ating bida na kapag ginawa niya iyon ay malalaman ng regressor na may kakayanan siyang basahin ang iniisip ng isang individual. Habang masayang nagdiriwang ang apat dito sa pagkakaroon ng malay ni Huiwon ay makikitang may napansin itong si Huiwon sa kaliwang bahagi nito na nagpaalarma sa kanya. Sa sama ng tingin ng regressor sa kanya ay nainis ang babae at galit na nagtanong kung ano daw ba ang tinitingin-tingin ng regressor sa kanya. Sa nangyaring iyon ay grabing tuwa ang nangyari sa ating bida na napasuntok pa sa hangin at sa isip naman ay pinupuri ang babae dahil magaling nga daw ang ginawa nito. Dito naman ay talagang tuloy ang galit ng lalaki na parang may masamang ginawa sa kanya ang isa sa kasama ng ating bida. Sa mga nauna niyang round kaya naisip na naman nito kung papatayin na daw ba niya ang kanyang kinagagalitan. Sa takot ng ating bida na makikitang pinagpawisan sa biglaang nangyari ay lakas loob na naman itong tinawag ang pangalan ng regressor, at sinabing may itatanong daw siya dito at yun nga daw ay bakit niya hinahayaan na lamang si Pildo. Sa takot pa ng ating bida ay pagkasabi niyang ganoon ay agad niyang dinugtungan sa kanyang isip ng bastardong baliw.
Sa nagyaring iyon ay napagpasyahan ni Jung Hyuk na kumalma at sinagot ang katanungan ng ating bida ng kung siya nga daw ay talagang tunay na prophet ay alam niya ang sagot sa kanyang sariling tanong. Agad namang nagsalita si Kim Duk-ja na ang mga prophet nga daw ay hindi alam ang lahat na nasabi pa niyang alam din naman daw niya iyon. Sa nasabing iyon ng ating bida ay inactivate ng lalaki ang kanyang skill na lie detection skill para malaman kung ang ating bida ay nagsasabi ng totoo. Sa agarang aksyon na iyon ng lalaki sa bawat sitwasyon ay naasar na naman ang ating bida dahil ang lalaki nga daw ay masyadong maselan. Ilang sandali pa sa pag-iisip ni Jung Hyuk ay nagsalita ito at sinabing sa tingin daw niya ay tama ang ating bida ngunit ang level nga daw ng kanyang future vision ay sa tingin niya ay hindi pa sapat. Sa isip naman ng ating bida sa sinabing iyon ng lalaki ay isipin na nga daw nito ang gusto nitong isipin na may mukhang nai-ISIS. Sa tanong naman ng ating bida kung bakit hinahayaan niya si Pildo ay dahil nga daw kailangan niya ito ng buhay. Sumagot naman ng ating bida na nasabing kung tama daw siya ay kailangan niya si Pildo sa paparating na senaryo. Sinabi iyon ng ating bida para tuloy sa paghinala ang lalaki na may future vision siya. Sinabi pa ni Kim Duk-ja na alam daw niya na kailangan talaga ng lalaking si Jung Hyuk-yu si Pildo Gang para sa future scenario. Ngunit ang pinakang kailangan nga lang naman daw niya ay si Pildo at hindi ang lahat ng kasama nito. Dagdag pa ng ating bida na kala daw na ang paraan ng lalaki ay gawing simple ang lahat kaya bakit niya hinahayaan na patuloy na maghisak ng kalokohan si Pildo. Habang sinasabi nga iyon ng ating bida ay nananatiling tahimik ang lalaki hanggang sa nasabi na lamang nito sa kanyang isip na nakakaasar nga daw ang ating bida. Nang mabasa naman iyon ni Kim Duk-ja ay hindi ito makapaniwala dahil sa dami nitong sinabi ay yun lamang ang nabanggit nito pabalik. Ang mga sinabing iyon ng ating bida ay sinagot dito ng lalaki na bumaling na patalikod para maghandang umalis. Sinabi ng lalaki na marami nga daw siyang ginagawa na mas mahalaga pa sa pag-ayos sa Chung Muro at yun nga daw ay hindi naiintindihan ng ating bida. Naalarma naman ang ating bida sa tangkang pag-alis ng lalaki kaya sinabi ni Kim Duk-ja na wag daw muna itong umalis dahil yun nga daw ay hindi isang bagay na hindi dapat hinahayaan na lamang. Dahil kapag wala nga daw siyang ginawa tungkol doon ay ang mga tao sa Chung Muro ay hindi nga natuloy ang sinasabi ng ating bida doon dahil sa pagbarya doon ni Jung Hyuk-yu na sinabing wala nga daw siyang pakialam doon, habang makikitang tumitig na sa ating bida na may nanlilisik na mga mata patunay na naiinggayan lamang ito sa mga sinasabi ni Kim Duk-ja. Sa dami nga ng sinabi ng ating bida ay grabing pagkabigla at gulat sa di niya inaasahang sinabi ni Jung Hyuk sa kanya, kaya makikitang para na itong nanigas na parang hindi na niya kilala ang lalaking nagbida sa nobelang 10 taon niyang binasa. Kaya naman talagang nag-apoy ang ating bida doon at humiling kay Jung Hyuk-yu na suntukin siya ng ating bida kahit isa para nga ay matauhan ang lalaki. Ang lalaki naman na si Jung Hyuk-yu ay sinabing gawin daw niya kung meron siyang lakas ng loob na gawin iyon sa kanya, habang makikita nating nagpalabas na ng kulay orange na aura kasabay ang pag-anunsyo ng system na ang lalaking ito nga daw ay nag-activate ng skill na Tiger God Aura na nasa antas 5. Ang ating bida naman ay makikitang walang nagawa na duwan dahil batid niya na wala pa talaga siyang laban sa lalaki sa mga oras na iyon kaya sa isip niya ay minura na lamang niya ang regressor. Si Jung Hyuk-yu naman ay tinawag na si Ji-ye para magpatuloy sila sa pag-alis. Habang makikita naman natin si Ji-ye na nag-aalala sa kanyang master na animoy ngayon niya lamang iyon nakita na ganoon na talagang nakapagpanibago sa kanya. Habang nagpapatuloy sa pag-alis ang dalawa ay lumingon pa nga itong si Ji-ye na tila nag-aalala sa relasyon ng dalawang magkaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas ay nag-anunsyo na ang system na meron na lamang daw 1 oras at 30 minuto para ang ikatlong senaryo ay magsimula. Makikita natin ang ating bida na nakaupo at nakasandal sa pader ng station habang binabasa ang anunsyo ay seryoso itong nag-iisip, at sinasabi sa sarili na ang ikatlong senaryo nga daw ay tatagal ng eksaktong 1 linggo. Si Jung Hyuk-yu nga daw ay sa tingin niya ay pinaplanong kuhanin ang isang bagay sa kasagsagan ng senaryo. Sa malalim nga na pag-iisip na iyon ng ating bida ay nagsanhi ng pagpapaabot ng mensahe ng Constellation na si Bald Leader of the Peasants Army, na sinasabing nagagalit daw ito dahil sa natatamong paghihirap ng mga ordinaryong tao doon at hinihikayat na magtulungan para sa kanilang buhay. Dito naman ay patuloy ang pag-isip ng ating bida kay Jung Hyuk-yu dahil sa hindi sa malamang dahilan ay ayaw daw niya na gawin ng regressor ang gusto niya, na para bang may hindi magandang mangyayari dito na ayaw nga talaga niya iyong payagan pero yun nga daw ay talagang wala na siyang magagawa doon.
Sa patuloy na pag-iisip ng ating bida ng malalim ay nagpaabot na ng mensahe ang constellation na si Prisoner of the Golden Headband na iniisip kung ano daw ba kaya ang iniisip ng ating bida. Dahil sa parang request ni Prisoner of the Golden Headband ay marahang sinabi ni Kim Duk-jo ang pagbanggit sa pangalan ni Jung Yok-yu habang minumura ito. Kisinod noon ang pag-anunsyo na naman nga doon ng system na sinasabing si Prisoner of the Golden Headband na sinasabing nakontento daw ito sa sagot ng ating bida at doon ay nagbigay din ng 100 coins. Ilang saglit pa matapos kausapin ni Hwaewon sina Sangal ay lumapit naman ito kay Kim Duk-jo at natatawang sinabi sa kanya na napansin daw niya na natakot ito ng bahagya kanina. Nakangiti namang sumagot ang ating bida nang pinapaulit ang sinabi ng babae dahil hindi niya iyon lubos na intindihan. Kaya nagsalita ulit itong si Hwaewon na sinasabing ang sinasabi daw niya ay noong kausap ng ating bida ang lalaking si Jung Yok-yu. Agad namang sumagot ang ating bida na hinding-hindi nga daw mangyayari iyon habang lumihis ng tingin sa kausap at tumatawa-tawa. Sa reaksyon naman ng ating bida ay hindi iyon lubos na pinaniwalaan ni Hwaewon habang makikita na tinatawanan ng ating bida, na makikita din naman nating itong si Sangal at Yeonsong na ginagawa ang kanilang pinagkakaabalahan wag lang mapansin na nakikinig sa usapan ni Hwaewon at Duk-jo. Sa hiya ng ating bida ay nilihis nito ang usapan sa pagsabi na ang importante nga daw ay nag-aalala siya sa mga pwedeng gawin ni Pildo at kung paano niya ang mga iyon mapipigilan. Sa isip pa nga ng ating bida na hindi nga daw niya binago ang usapan hindi dahil takot siya kundi dahil talagang si Pildo ay isang napakalaking problema doon kesa kay Jung Yok-yu. Makikita naman natin ang dalawang makukulit na ito habang may sinisilip na kung ano sa kabila ng basag na salamin ay maririnig ang pagsasalita ni Hwaewon, na sinasabing sa narinig nga daw niya ay ang mga taong binabanggit ng ating bida ay kinamkam ang isang lugar na tinuturing na isang pampublikong lugar. At hinihingian ng mga tao doon ang kanilang renta na talaga namang kinagalit ng babae na tinawag pa niyang mga bastardo. Sa isip ng ating bida para nga daw matapos ang ikatlong senaryo ay kailangan nila ng tulong ni Pildo ngunit kung hindi nga daw ito tumulong ay naputol nga ang pag-iisip na iyon ng ating bida dahil sa paghirumentado ni Hwaewon habang sinasabing aalis daw siya para patumbahin ang grupo ni Pildo. Sa pagtalikod na iyon ni Hwaewon ay pinigilan ito ni Kim Duk-jo habang sinasabi na hindi nga daw iyon magandang plano. Habang nananatili pa nga ito sa kanyang kinauupuan ay napatingin ito sa sandata ng babae at malungkot niyang sinabi na kailangan pa nga daw pala niyang hanapan ito ng maayos na sandata. Ang hindi naman mapipigilang babae dito na si Hwaewon ay seryosong sinabi na kung naaalala daw ba ng ating bida ang pagtutulungan nila sa Jeongho Station, ay kapag ginawa din nila iyon ngayon sa grupo ni Pildo ay tiyak mananalo sila. Habang sinasabi nga iyon ni Hwaewon ay naglalabas ito ng aura. Ilang segundo pa ang lumipas ay tuluyan nang nag-activate ang skill nitong Time of Judgment sa pag-aakalang likas na masama ang kanilang babanatan. Makikita nga natin na napakaganda ng skill effect nito ngunit ang ating bida ay nananatiling kalmado na tila alam nito na hindi yun ang solusyon sa problema niya kay Pildo. Ngunit ilang sandali pa ang lumipas nang gamitin ni Hwaewon ang kanyang skill ay makikitang agad nga din itong naglalaho na makikita nga natin dito ay napapansin na din ni Hwaewon. Kasunod noon ang pag-anunsyo ng system na ang mga constellation nga daw na the pure good alignment ay nananatiling tahimik tungkol sa hiling na paggamit ni Hwaewon sa naturang skill. Kasunod noon ang pagkusang cancel ng skill ng babae na talagang kinagulat ng lahat maliban sa ating bida. Nasabi pa nga dito ni Hwaewon na ano daw kaya ang nangyayari sira daw kaya ang skill na iyon kaya ayaw gumana. Habang pinagmamasdan naman iyon ng ating bida ay sinasabi nito sa kanyang isip na ang Time of Judgment nga daw ay isang skill na pagmamay-ari ng umuhusga sa mga masasama. Yun nga daw ay talagang makapangyarihan na buff skill na talaga namang hindi ka panipaniwala sa sobrang lakas nito. Ngunit ang downside nga daw nito ay magagamit mo lamang siya sa talagang halang ang kaluluwa. Dito nga ay tuluyan ng hamupa ang skill kaya sa pagtataka pa ni Hwaewon ay natanong nito sa kanyang mga kasama kung bakit nga daw ang skill niyang iyon ay hindi nag-a-activate, dahil sigurado naman daw talaga siya na si Pildogang ay isang masamang tao. Sa tanong namang iyon ni Hwaewon ay napatayo na itong si Kim Duk-jo habang sinasabi sa babae na yun nga daw ay ang tingin lamang nilang mga tao na masama si Pildo. Hindi naman yun masyadong naintindihan ni Hwaewon kaya sinabi pa ng ating bida na ang sinasabi daw niya ay ang standard nga daw ng moralidad ng mga tao, ay sa tingin niya ay iba sa standard na meron ang mga constellations.
Tumayo na nga dito ng tuluyan si Kim Duk-jo na tila kikilos na ito sa oras na iyon habang si Yeon-song ay nakikinig sa mga bawat sabihin ng ating bida. Dagdag pa nga dito ng ating bida na ang hustisya nga daw sa napakaraming pagkakataon ay talagang nangyayari sa pagpabor o pagpayag ng nakararami. Si Hwaewon naman ay makikitang parang natauhan dahil sa kung anong na-realize. Si Sanga naman at Hilyong ay nakatingin na din sa babae na parang naawa dito dahil sa kabila ng sobrang lakas na kapangyarihan nito ay grabe din pala ang kahinaan. Kasunod noon ay makikitang nanlumo na nga dito ang babaeng si Hwaewon sa katotohanang wala siyang magagawa tungkol sa sinabi niyang evil na si Pildogang. Ang mga kasama naman nito ay nalulungkot din sa nangyari dito dahil talagang yun ang patakaran ng paggamit ng skill na pahiram sa kanya ng support and constellation nito. Ngunit parang nagising na dito itong si Hwaewon nang sabihin ni Kim Duk-jo na meron pa naman daw paraan at yun nga daw ay hindi madali at yun nga daw ay sa tingin niya ay magagawan din nila ng paraan. Sumagot naman si Hwaewon at tinanong kung ano daw yun, at habang pinapakita nga ang panot na si Pildo habang nagbabasa ng dyaryo kasama ang mga gorilyang alupers nito, ay sinabi ng ating bida na kailangan daw nilang mapaalis si Pildo sa kanyang militarized zone sa kahit na anong paraan. Mga ilang sandali pa nga ay makikita na natin na parang nabagat na itong panot sa kanyang pagbabasa ng dyaryo at makikitang humikab na ang panot na sarap buhay na ito. Habang makikita natin ang kuta ni Pildogang na halos kompleto sa lahat na kailangan ng tao para mabuhay tulad ng pagkain at tubig, maging palikuran at green zone na pwede din nating tawaging safe zone ay sinasabi ng ating bida na ang stigma nga daw na militarized zone ay isang optimal na defense system. Pero yun nga daw ay gumagana lamang sa lugar kung saan iyon nilagay ng gumagamit. Ang mga kanan nga daw noon ay magiging walang pakinabang kapag umalis siya sa lugar na hindi sakop ng skill. Ngunit hindi nga daw talaga iyon magiging madali na mapaalis ang panot sa kanyang zone. Meron nga daw itong mga kumot, mga pagkain at kahit na chamber pot nga daw ay meron ito. Sinabi naman ni Hwaewon na nakaupo nga lang daw ito doon kaya ano daw kaya ang kinaganda ng lugar na iyon kaya ayaw ng pabo na iyon umalis doon. Sinagot naman iyon ng ating bida na si Kim Duk-jo na yun nga daw ang pinakang malaking room sa Chungmuro na pinakita naman na kaya nga ng room na iyon na maglaman ng 70 katao. Sa nasabing iyon ng ating bida ay nagulat si Hwaewon dahil parang ngayon niya lamang nalaman na ang lugar ni Panot na pinagtayuan niya ng kanyang militarized zone ay isa ding green zone o safe zone. Kasunod noon ang pag-anunsyo ng system na meron na lamang daw 1 oras para magsimula ang ikatlong senaryo na nagpa-alarma sa mga nakabasa nito. Kasunod din noon ang pagbulaho ng isang lalaki na nasa green zone na galit na napapamura at pinagbabantaan ang isa pang lalaki na wag daw itong lalapit sa kanya. Nilingan naman iyon ni Hwaewon na nagugulat sa mga biglaang pangyayari. Sa loob naman ng green zone na ito ay desperadong nagbabanta ang isang lalaki sa mga taong gustong agawin ang kanyang pwesto dahil ito ay isa lamang ang kasya. Sa pangyayaring iyon ay tinipon na ng ating bida ang buong tropa at sinabing saka na lamang daw nila problemahin si Pildo dahil kailangan daw muna nilang maghanap muna ng room para sa kanila. Kasunod noon ang biglaang pagpakita ng sobrang sayang Dukay-B. Sinasabi ng Dukay-B habang masayang masaya na simulan na daw nila ang ikatlong senaryo. Pagkasabi niyang ganon ay napansin ng Dukay-B ang bagong kasama ng ating bida kahit nakita naman na niya ito nang matalo ng ating bida ang Warden of the Dark. Tumatawa pa nga ito habang tinatanong ang buong tropa ng ating bida kung nasasabik na ba daw ang mga ito sa pagsisimula ng ikatlong senaryo. Kasunod noon ay sa hudyat nga ng pagpitik ng mga maliliit na daliri ng Dukay-B ay makikita na may lumabas na screen sa harapan ng ating bida at ng buong tropa nito. Yun nga ang clear condition ng senaryo. May titulo itong green zone na tatagal ng 3 araw, ang kategorya naman nito ay mean at may hirap na C. Para naman magawa ito ay kailangan nilang makapasok sa green zone na nasa iba't ibang bahagi ng station, at makaligtas sa mga halimaw na lalabas kada gabi sa ganap na hating gabi at ang senaryo nga daw na iyon ay tatagal ng 1 linggo. Tatagal nga daw iyon ng 8 oras kada araw at sa mga magagawang mapagtagumpayan iyon ay makakatanggap ng biyayang 1,000 coins. Sa mga hindi naman makakagawa noon ay may parusa na hindi pa napagdesisyonan. Pagkatapos po noon ay doon ko na din po muna pagsamantalang pinuputol ang ating series. Ang nakikita naman po ninyo ay ang pagsisimula ng ikatlong senaryo na magpapanganga sa inyo at kay Jungyokyu. Shout out na din po sa mga malulupit na taga-suporta kong ito, mabuhay po kayo at magpakarami.